Kapamilya, 24 na araw na lang at halalan na, kaya patuloy po nating kilalanin ang mga kandidatong nanunuyo sa ating boto. Ano nga ba ang kanilang kakayanan para maihalal ngayong Mayo? Ito po ang Umagang Harapan, kilalanin natin ang ating mga panauhin. Itinaguyod ang kolehiyo sa kursong Bachelor of Arts in Communication Arts. Ginawa rin din ng Masters in Development Management and Governance. Nagtrabaho bilang Chief of the Member Services Division ng Socoteco 2 sa loob ng 26 na taon. Naging bahagi ng sangguniang panglusod bilang konsehal mula 2007 hanggang sa ngayon at pinamunuan ang Committee on Education. Muling tumakbo sa ilalim ng AIM, Councilor Margaret Rose Santos. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang Jensen. Ito po si City Councilor Meg Santos, nagpupugay sa bawat guro, sa bawat mag-aaral at sa bawat magulang dito sa General Santos. Kumuha ng Bachelor of Science in Education at isang Doctor of Philosophy in Development Administration. Naging Acting Secretary ng Nooy Department of Education, Culture and Sports sa ARMM. Isang Profesor at Administrator. Naging delegado rin ng Regional Conference on Special Education for Children with Special Needs sa India. At siyang nagbigay ng pangalang Kalilangan para sa kapistahan sa syudad. Mula sa Mindanao State University, dala ang bandera ng PCM, Dr. Hanena Tito. Magandang umaga ho sa lahat ng nakikinig sa maraming mga barangay sa loob po ng syudad, sa mga kaguro, sa mga kabataan, mga magulang, at ang aming mga kapatid and sisters sa cultural communities including the Muslims. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mula sa Zamboanga City, nagtapos siya ng AB Political Science sa siyudad ng Iloilo. Isang radio commentator, itinalagang Assistant Station Manager ng radio station sa Cagayan de Oro bago naging manager ng istasyon nito sa Jensen. Nanungkulan bilang konsehal mula noong 2007 at pinamunuan ang Committee on Fisheries at Public Order and Safety. Kumandidato para sa kanyang ikatatlong termino, Councilor Dante Vicente. Sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa ating mga viewers, no, sa buong Soc-Sargen. Ito po si City Councilor Vic Dante Vicente at sana po ay ma-enjoy po kayo sa panonood ninyo. Mula sa pamilyang may dugong politiko sa Lapu-Lapu City, Cebu, nagtapos siya ng AB Economics at naging bahagi ng iba't ibang samahang nagsusulong sa kapakanan ng mga kabataan. 11 taon rin nagsilbi bilang barangay legislator sa Barangay Labangan. At handa na siyang ipagpatuloy ang nasimulan sa sangguniang panungsod. Pambato ng partidong PCM, Reynaldo Abing. Paing buntag sa tanang naminaw. Sa katawhan karon nga naa karon diha sa ilang panimalay. Labi na sa naa sa apupong naa diha karon nga amo ang mga kauban nag house to house. Maing buntag pag-usab. Bisita, talaga po namang kahit galing pa po sila ng kampanya at madaling araw na natapos yung kanilang house to house at mga rally, ay tinugunan po nila ang ating imbitasyon dito sa Umagang Harapan. Pero bago po magsimula ang ating balitaktakan, narito po muna ang ating mga patakaran. Bawat kandidato ay bibigyan ng 30 segundo para sagutin ang bawat katanungan. 30 segundo rin ang ibibigay para sa kanilang rebuttal o reaksyon. Merong 4 na rounds. Sa round 1, sasagutin ng bawat kandidato ang mga tanong mula sa host o anchor. Sa round 2, ang mga tanong ay magmumula sa mga nakalap sa Facebook page ng TV Patrol at MUS, text line at mga isinagawang interview ng ABS-CBN News. Sa round 3, ang kandidato ay magbabato ng tanong na sasagutin naman ng kanyang katunggali. Sa round 4, bibigyan ng tig-iisang minuto ang bawat kandidato para sa kanilang closing statement at oras na marinig ang buzzer. Hudyat na tapos na ang oras na pagsagot. Maaring sumagot ang kandidato sa wikang Ingles, Filipino, Bisaya o dialektong naunawaan ng marami. Right. Maraming salamat ulit at magandang umaga sa inyo, ladies and gentlemen. Thank you for joining us. And now, kapamilya, para mas makilala pa natin sila, simulan na natin ang round 1. Ito yung unang tanong po para sa lahat. Ano po? Ang tanong natin, sulit ba yung binabayad ng sambayanan para sa mga konsehal? Ako, simulan natin kay Councilor Meg Santos. Councilor Meg. Oo naman, syempre, dahil
Unang-una, nung kami po ay nagpag-elect and sat down as city councilors, alam namin kung anong responsibilidad meron kami sa katauhan ng General Santos. So aside from making the most of what we need to do for our constituents, iniisip din natin kung anong klaseng serbisyo ang pwede nating maibigay sa ating sambayanan. Lalong-lalo na po ako sa mga kabataan, sa mga magulang, at sa ating mga kasamahan sa Department of Education. Alright. Very well said. Well, sa tingin ko, sa akin naman ay napakasulit because ang Pamilyang AIM nga ay napakakumpleto po ng plano. Ang programa po ay talagang perfect po para sa taong bayan kung kaya't naging progresibo po tayo sa Jensen. Tuloy niyo po, meron pa kayo ilang segundo. At siguro naman po ay alam ng lahat na ito, na lahat ng ginagawa po at ang mga progreso ay nakikita ng ating mga mata. Lahat ng tao po ay gustong manirahan sa Jensen. In fact, napakataas ng migration natin galing sa ibang lugar papunta dito. Thank you very much. Dr. Tito, sulit ba yung sahod ng isang konsyal? 40 mil kada buwan. Sa tingin niyo po? Para sa akin, yun naman in accordance with standard provided by law. So, I would like to consider it also sapat. So, importante kasi dito sa mga sinalihan namin na gaya nito na we have to serve the people of Jensen is the service that we afford and the opportunity to be able to participate in power sharing. Dahil dito po sa ating pagdadala ng lokal na kagamhanan, kailangan po yung partisipasyon ng bawat sektor Thank in the you. community. Thank you very much. Serving? Kinahanglan yun nga mahimo yung sulit ang ibayad sa katawhan tungod kay gikan na sa ilang hinaguan, gikan na sa ilang adlaw-adlaw nga paningkamot. Buhis sa katawhan ang gisweldo sa mga opisyal. So kinahanglan yun nga mohimo yung maayong mga programa. Kung maingon tag kalambuan, kinahanglan makita nato na dito sa Batakang Masa na nagtan-aw sa ilahang mga opisyal nga makatabang labi ng Thank you very much. May reaction ba kayo doon, Sir Abing, sa sinabi ni Councilor Vic na perpekto yung mga programa ng AIM? actually dili ko o yun nga perfecto kay wala perfecto ka pangatungdanan. Ang ako lang gitan-aw nato dinhi ang mga batakang mga panginahanglan sa katawhan nga dapat atimanon. Ana may mga programa dili man nato na pwedeng i-deny. Pero kana parehas ng pagpangsiminto sa karsada. Tama. Kaya ang balaod nagsulti nga kinahanglan simintohon adunay 20% sa income sa siyudad nga igahin. Thank you. Reaction, Councilor Vicente. Well, tama na, simintuhon yun, no? Mabitaw na sa part sa syudad, ang barangay Apopong. Doon na simintuhan, pero padulong sa usa ka mansyon. Ang mga tao na simintuhan, murag sungkaan ang dalan. Kung na gusto nato ipabalo sa publiko, na ang pagsiminto, ang serbisyo sa publiko, dapat dili para sa sarili, kundi dili para sa tao. Sir, meron pa kayo ilang segundo, sir. Meron pa ilang segundo. Yeah, kaya nga sabi ko, let's be honest to the public. When we speak of something, we should be very true. At yan po ay sinasabi ko, dapat pag sinimento ang dalan, unahin ang tao. Thank you. Ako ko, ito para sa inyo din po lahat, ano? Kasi malapit na yung halalan at marami nagsasabi na baka posible pa rin yung dayaan. Ikaw, bilang isang konsehal na tumatakbo sa pagkakonsehal ng Jensen, paano mo masigurong hindi ka madadaya ngayong darating na halalan? Sir Bing? Wala man day kasiguruhan sa malikayan ang pagpanikas, no? Pero maningkapot lang i-empower nato mga katawhan nga mobantay sa ilang buto. Siguro kinahanglan nato nga tanawon pod ang kapasidad sa ato ang mga watcher o sa ato ang mga technical nga mga katawhan nga mobantay sa PICOS machine. Kay sa tinuod lang kaning PICOS machine wala gyud may Thank you. Thank you, sir. Dr. Tito. Well, din siguro malikayan. It has been a very popular opinion na doon nag-ipanikas during election. Pero para sa ako, akong pananaw, my drive, formerly as a teacher, is always to conduct a clean and honest election because I know the people should be able to participate and tell kinsa sa mga kandidato that deserve their trust and confidence. All right. Thank you very much.
Kagawad Meg? Ayan. Para sa akin, this is a statement of trust. Trust and confidence sa mga taong tutulong sa atin at sa makinarya na pwede natin gamitin katulad ng PICOS machine. Hindi naman siguro siya ginawa para mandaya, di ba? Pangalawa naman po, iniisip ko rin ang kakayahan ng ating mga guro because they will be serving. We should learn to trust our teachers because since time immemorial, sila ang kasama natin sa pag-conduct ng clean, honest, orderly, and peaceful elections. Thank you. Councilor Vic. Ako po ay kompleto. Napaka-kompleto po ng aking trust sa Commissions on Elections, no? Sa COMELEC. Alam po ninyo, itong mga machines na itong mga PICOS machine ay ginawa po ito at pinag-aralan po ito, dumaan po ito sa mahabang proseso at ito po ay ginagamit ngayon. Dapat lang po ay magkaroon ng kompletong trust po ang ating taong bayan nang sa gayon ay magkaroon po tayo ng magandang resulta ng ating halalan. Alright. Pinag-usapan na rin po yung pagtitiwala ho ninyo sa COMELEC. Ang tanong ngayon, may tiwala ba kayo sa inyong katunggaling partido na walang mangyayaring dayaan? O kung meron man, sa tingin nyo, saan kaya magkakaroon ng dayaan? Councilor Vic. Yeah, ako naman ay bilang tao at makikilala rin natin yung ating mga katunggali ay mine is prayers na sana po talagang gawin ang tama para sa tao at hindi po yung magkaroon ng lamat ng tao po ay magdududa at uupo po tayo sa posisyon na medyo questionable. Katulad po natin, nanalo po tayo ng first term, second term, ay talagang boto mula sa tao at malinis na boto. Okay. Reaction doon, Councilor Vic. Sa tingin nyo, saan kaya ang posibleng dayaan ngayon? Wala man yun tayo kuha na ng PICOS, no? Pero ang ato lang, bantayan lang yun ang atong boto. Sa katawhan nga, responsable na sa pagboto, bantayan nato kay daghang mga technical kaayo nga pagpanaya. Parehas ng mga kamangay, kanang last day sa election, last night sa election, TICOS man po na, ng mga binayranay, mga TICOS man na. Pero, ana sa individual kung ilang ibaligya ilang boto. Pero manghinaot ko nga sa tanang katawan sa General Santos, dili ibaligya ang mga boto. Thank you very much. Dr. Tito? Para sa ako, I still stand for a clean and honest election. Mekanigyo is a very, very crucial decision to be made and to be judged by the people who are going to vote for us. So ang ako na ani, likayan yun nato ang kaniyang pagpanikas. Kasi how can we serve effectively our constituents kung sila mismo dili mo trust sa ato Go ahead, you still have a few seconds. Well, mo lagi na kay dakan man gud has been proven in the past na doon na mga inana ng mga butang. Thank you very much. Councilor Meg? Yes, ako I still believe in the sanctity of the ballot, di ba? Bawat naman katauhan have their right to choose kung sino talaga ang gusto nilang ilagay. Tungkol naman sa pagdaraya, it would still boil down to our values. Kung talagang innate sa taong mandaya, talagang mandaraya siya. Pero kung talagang gusto niya ng serbisyo na nanggagaling mula sa puso, I think ang panikas, di yun na mo, it will not come out. Babalik ako sa first statement ko, naniniwala pa rin ako na santos ang ating mga balota. Alright. May nabanggit ko kanina si Ginoong Abing Councilor Vic na tikas lalo na sa a night before election. Reaction? Well, hindi po kayo nakarinig. Ang pamilyang AIM namimigay ng kalabaw, namimigay ng bangka, namimigay ng notebook, namimigay ng bag, panahon ng Pebrero, Marso, wala na pong klase. Ang AIM po ay nagkakampanya ng malinis at ito po ang practice ng pamilyang AIM. Mangampanya po at kumbisin ang tao na kami po'y botohin dahil kami po ay naglilingkod po sa inyo ng malinis. Wala pong korupsyon. Hindi po kami nagbebenta ng Magsaysay Park. Hindi po kami nagpapatitulo ng lupa ng matao. So, pakisagot po yung pakisagot lang po yung punto ni Councilor Vic Dante na yung mga binibigay daw po. Kaning paghatag og mga programa para sa katawhan, dugay na ni nagsugod. Sa wala pa sa politika ang pamilyang Pacquiao, sa wala pa sa politika ang pamilyang Rivera, daghan na kayo silang gitabangan, pinagi silang mag-foundation. Pero karon na kuan lang ni karon kay gipadayon man, nagapadayon man eh. Pero siguro dili man siguro dautan ang paghatag og hinabang sa mga katawhang nakinahanglan. Mga igsuon diha sa inyong panimalay, ang atong kalisdanan dili nagpasabot nga kita. Alright, thank you very much. Sinasabi niya, wala naman daw masama.
alam po natin, i-review po natin ang batas natin. Nasa M-Bank resolution ng COMELEC po yan. At panahon ng halalan, hindi po tayo pwedeng magbigay-bigay po na kung ano-ano. That is in violation to the COMELEC and Bank resolution. Pinagbabawal po yan. Reaction po. Tuloy niyo po yung sinabi niyo kanina. Anong dili ninyo ireklamo ka ng mga butangan na sa kumilik ay kumilik may makadecide, ana? Pero, inani lang, usbo na ako pagsulti, ang pamilyang Pacquiao, pamilyang Rivera sa unang panahon pa na nagahatag. Ang RD Foundation, RCR Foundation, ang Pacquiao Foundation. Siguro, sa pagpadayo nila sa kawanggawa, nabutangan og kulay kay naa sila sa politika karon. Pero manghinaot ko sa katawhan nga mga naa sa ilahang prinsipyo nga nagtan-aw usab nga kining maong panggamhanan wala nakatabang sa ilaha. Thank you. Reaction. Hindi daw nakatulong. Well, nakatulong po yan. Katulad ng Apopong at Labangan. Ang inuna po talaga yung mga semento ng daanan papunta po sa bahay nila. Sila kay Kapitan Lori Pacquiao, tinan po ninyo. Ang semento galing sa highway papunta sa bahay. Pero yung daanan ng mga tao po ay walang semento. At yung mga tubig po dumadaan sa gitna ng daanan. Yan po hindi para sa tao, para sa sarili po yan. Reaction. Mao din dituyo ni sa paggamhanang lokal mo, approval mo na sila ha. Sa nga isimento ka ng mga lugar na dili na control sa barangay Labangal. Okay. Dili po na control sa barangay Apopong. Naana sa city engineers o sa executive sa city. Mao din gituyo nila pagpasimento na kay aron ipasangil karong eleksyon. Nga gipasimento sa local nga government sa inferior nga LGU. Mga igsoon nga naminaw karon. Ang General Santos grabing pamulitika, grabing partisan na pamulitika. Thank you. Sangayon kayo doon sa sinasabi ni Babalik Sir po ako Bing? doon sa initial statement na sinabi ni Brad Reyno. Actually po, ang Antonino family has also been there for quite some time, di ba? Meron naman tayong Antonino Medical and School Foundation. Meron din po tayong mga scholars, meron din po tayong mga medical assistants na nabigay sa ating mga kabatanunan at sa mga nangangailangan. I'm sorry. Pero, sa tingin ko naman po, it's not being yung pagpapakita on the time na katulad ho ngayon, di ba? Malapit na ang... they started giving it out. Alright, thank you. Reaction po. Medyo umiinit na ho yung talakayan. Para sa akin, ganitong pananaw ko. I'm new to politics, but I've seen so much bilang residente ng General Santos City. Marami tayong dapat bigyan ng priority. Kasi nakikita lang natin na mga bigyan natin ng development ay yung talagang lantaran na dadadaanan ng mga tao. Why don't we go to the inner recesses of the depressed areas at tingnan natin ang kondisyon at kinakailangan kasi dito ang the most affected ay yung mahihirap na maninirahan sa syudad. Pagbigyan naman natin sila kasi ito po ang kanilang reaction sa amin. Maraming salamat. Medyo umiinit pa ho yung ating talakayan. Sunod na tanong naman po, ito ay para sa magkatunggali ngayon sa harapan. Ito ay para kay Dr. Tito at kay Councilor Meg Santos. Ang round 2, kapamilya. At ang tanong, narito po. Mula po yan sa Facebook fan page, mula kay Ronald Palya. Sabi niya, bakit nangulelat? Ito, magandang issue ito. Bakit nangulelat sa National Achievement Test ng Jensen at naungusan ang Jensen ng Sarangani? Unahin natin si Councilor Meg. Based on statistics, no, nabasa ko kagabi at na-check natin. Actually, the General Santos City Division has been adjudged as one of the most improved division in terms of achievement. We cannot discount the fact, statistics would always say that the more students you have, there would be a probability of either producing more and producing less. Pero nung past few years po, napag-alaman ho natin that the National Achievement Test rate para ho sa high school, medyo mahina po tayo. Thank you. Sagot niyo po doon sa tanong, ma'am. Para ho sa National Aptitude Test, comparatively in Sarangani, para ko it has something to do with yung tutok sa supervision and administration ng ating mga schools. Palagay ko, they have given more supervision and more hectic follow-up doon sa mga estudyante kung kaya sila ay tumaas ang kanilang mga rating sa National Aptitude Test. Ang pangalawa ay
yung mga bata are well prepared. All the preparation results made ahead. But we don't have conditions about the type of tests that are being given. Thank you. Saan ba kayo dun sa sinabi na management yung kulang sa labs? Sa palagay ko naman po, hindi, for General Santos. It just so happened na mas marami tayong mga mag-aaral compared to Sarangani, di ba? Natural naman na yun. If you have more students, you have more people to manage, you have more resources to that we need para ma-cover up at magamit natin ng maayos. Pero ito lang po ang pwede kong sabihin, it is not that we judge our teachers because they've been doing their part. And it is also not a hidden fact na karamihan ng mga mag-aaral ay hindi naman talaga galing sa Jensen. Mataas ang migration rate natin. And it follows that if you have high migration rate, mahirap po mag-adjust para sa mga mag-aaral. Thank you, Councilor Meg. Para sa akin, tama yan, no? Kasi binibigyan naman talaga ng budget, Masarangani man o Jensen. Pero para sa akin, pag nagkulang na supervision, ang mga nanunungkulan, it will affect. Kasi implementation ho yan ng In terms of curriculum implementation, hindi natin masabi na these are going to be the scope and content of the test. Pero kinakailangan may follow-up at matutok na supervision ang mga eskwelahan para na sa ganun, may aangat nila ang resulta ng kanilang national aptitude test. So, 30 seconds additional. What do you suggest to do now? I would like to suggest that we have to examine what are the reasons and the factors affecting the result of the national aptitude test. Kasi on the basis of that, we shall be able to do the appropriate measures to improve the standing of our students. Kasi ito naman parang it's something that comes in and out every time. Na talagang there's much to be done about the status of our national aptitude test in both Sarangani and Jensen. Thank you. 30 seconds. What do you suggest? What do you National recommend? Achievement Test po. Oo. I agree with what Bayhanina said, no? We really need supervision. And sa bagong pamumuno po ng ating bagong DepEd Superintendent under SDS Ablanido at sa mga bagong education program supervisors na meron tayo sa DepEd, naniniwala po ako sa kapasidad nila to deliver and to be able to supervise down to the level of our teachers in the barangays, even in the urban areas, lalong-lalo na po dito sa mga malalaking schools na meron tayo sa syudad. Thank you very much. Sunod naman, narito ang tanong ng ating mga kababayan sa labas. Unsa ang mahatag sa mga politikong assistance para sa mga estudyante nga parehas namo nga nang nagapangita po og eskwelahan nga mas affordable o gwapo ang standard sa teaching? Mahal mag-aral ngayon, Dr. Tito. Para sa akin, you try to take the entrance examination of the Mindanao State University because this is a state-owned university that can really offer affordable tuitions for the students. But you have to qualify kasi you're going to become a scholar ng bayan. So ito. Then another is may ibang mga schools dito which are funded by institutions outside and they offer less tuition. Alright. Thank you. Naghahanap po ng murang paaralan yung ating mga estudyante. Depende sa kakayahan ng estudyante muna. Una, kung gusto niya ng 4-year course, meron naman tayong state universities. And in fact, our local government, through our mayor and even through our congressman, offers scholarship for poor but deserving students. Secondly, kung hindi niya ma-afford ang 4-year course, marami naman tayong VOCTEC courses, di ba? Sa panahon ngayon, mas maraming nakakapagtrabaho ng mas madali sa pamamagitan ng ating mga VOCTEC courses. And I also encourage our constituency to avail of this program. Thank you very much. Ngayon naman, kapamilya, ay ang tanong para kay Councilor Vicente at ang tanong para kay Ginoong Abing. Ang tanong po mula sa Facebook fan page mula kay Christine Masalan. Ang tanong niya, abay, lantaran po yung pag-rugby o yung paggamit ng sealant ng mga bata sa Jensen. Bakit hindi ito natutugunan? Councilor Vic. Ito po ay natutugunan. In fact, bago lang po natapos yung sa mga paaralan, yung DARE program na tinuturuan po at malaking budget po ng aking BDF ay napupunta sa anti-drugs. At tingnan po ninyo yung logo ko. Itingnan po ninyo yung tagline ko, Vic Dante, kalaban ng droga, kaibigan ng masa, dahil bata po yung concern ko at wala akong pakialam dun sa mga drug pusher. Ayaw ko pong dumami ang drug pusher sa Jensen. Kung sila ay nagpapatayan sa sarili nila, ay dapat lang po malinisan tayo. Yung Jensen ay dapat malinis mula sa droga. Thank you. Bakit na po hindi natutugunan yung paggamit ng mga rubber sealant?
ang kasamtangang administrasyon magod, puro lang pamulitika ba? Puro lang sa mga statement kayo na. Pero sa tanawa na uga dito sa isa sa mga karsada nato, makita natong nagbitbit na sila rugby. Siguro ang implementasyon sa pagsumpo ni Amy, nakakulang ang mga hingtungdang mga ahensya. Dili man kinahanglan nga basulo nato ang Sangguniano, pero dapat lang pod nga aduna sila'y pagpakabana munaog dito sa mga departamento nga mag-implementar ni ini. Thank you very much. Pamumulitika ho, sinasabi ni Sir Abing. Well, that's a total lie. Kasi ang ating PIDEA po ay awardee nationwide po. Awardee ang Philippine Drug Enforcement Agency. At ating pong National Police. This is the fact. National Police po natin ay 2 times Best City Police in 2010, in 2011. Ang PIDEA po ay Grand Slam sa mga awards when it comes to anti-drugs. Sangayon ka doon? Sangayon ka, sir? Tinood man na sila'y award, pero ang tanaw nato dito na mismo sa ilalom sa atong karsada, nakita nato ang daghan kayong patayan. Mao ba ni ang atong panlantaw sa maayong ginsan o maayong pagdumala? Daghang gipamatay nga walay hustisya, daghan kayong mga droga na as daplin. Mao ba ning tanaw nila nga ang droga dili naman siguro syabo, kundi katong gipakita kaganina, katong mga solvent ginabit-bit sa mga bata nasa karsada, sila ang mga tao na nasa ahensyana. Hindi ata naniniwala sa inyo si Sir Abing. Well, Jay, when it comes to problem, we better be part of the problem solvers rather than to be critics, doing nothing and going nowhere. Maraming sinasabi, wala namang ginagawa. Tayo ay may ginagawa at may nagawa na. Sangayon ka doon, sir? Sa tanaw na ako, dili ko karon sa nakita nato sa kamatuuran sa ato ang kahimtang, dili na tinuod ng istorya nila na sila gihimo. Kaya kung naa pa sila gihimo, katong mga kabataan una nagbitbit rugby, wala na tana. Pero karon, kung si Kagawad Abing tagaan og higayon, i-empower na itong mga tao. Naa sa batas na kinahanglan nato ang mga people's organization o mga non-government organization, itap nato aron sila mismo mutabang sa gobyerno. O mismo sa atong batas, sa local code, di padayag diha. Thank you. Para sinasabi niya, sinungaling ho kayo. Hindi naman siguro. Ang kasinungalingan ay walang nagawa. Okay. Tayo po ay nagawa na, may nagawa na. Sobra 20 po na ordinansa ang ginawa ko at yun po ay makatao at natikman na po ng tao. Sobra 300 na resolution ang ginawa ni Kagawad Vic Dante. Ukini, dili ni plano og damgo. Kanang damgo pa lang na. Huling punto na lang po, ano po yung gusto niyo sabihin? Kinahanglan nato makita nato kamatuoran diha sa atong mga kalsada. Kinahanglan nato i-empower ang katawhan aron mamahimong tinuod kining ilang giistorya. Istorya na sila kutob. O nakita nato may udunyan sa kuno unsay nahitabo ini dito sa ubos. Na makita nato mga bata diyan nagabit-bit og rugby. Dili man pwede nga kita ang mukuan na kay namin mga in charge. Yung mga yanong tao din na kasi mag-away sila. Ang importante lang monitor nato, klaro man to, gistorya man to sa mga tao, sa mga tao nga naa sa kwan, may interview man gito ninyo, di ba? Thank you very much. Eto, isa pang tanong mula sa ating mga kababayan para ho kay Sir Bing at Councilor Dante. Bakit di mainto-into ang patayan at ang lasto dito sa Jensan? Okay, medyo mainit po yung tanong na yan na kailangang sagutin. Ginoong Abing, sa tingin niyo po, bakit? Tungod kay walay pagpakabana ang mga hingtungdang opisyal. Mao na klaro, grabe ang pagpamatay sa mga inosinteng mga tao. Daghan kaayong lasto, operator, harap-harap na din sa ilahang opisina. Karon ipamasangin nila sa kaatbang. Dihalin nyo makita nga ineffective kining maong administrasyon sa pagpatuman sa mga balaod nga gikinahanglan ipatuman nato. Mga igsoon nga naminaw karon, kini lang, tagain ninyo kusay kahigayon ang PCMO na aron ipakita ang maong pagsulbad niya na. Okay, sir, sagot po dun sa tanong. Ako po, pag tinanong ninyo, pag droga ang pinag-usapan, kung kaya ko lang ubusin ko lahat ng drug pusher, ubusin ko lahat ng drug trafficker. When it comes to lasto, kapitbahay ni Kagawad Abing ay remittance office ng lasto.
At ang pinakamalaking pinanser ng Lasto ay yung Ground Zero. Kilala nila yan, taga-Pupong. Yung malaking pinanser ng Ground Zero. Okay. Pakisagot po, sir. Pakisagot po yun. Sandali lang. Naamanggahay mga ebidensya, naamanggahay mga huwingi-hong ngayon ana. Nganong dili ninyo dakpon? Mga igsoon, kining tanan, puros lang black propaganda. Kung naaman nga mga ingon ana nga naa dinha nakita nila, idakpon nila. Ang importante lang na ipatuman ang balaod na insakto. Sa pagpamatay sa General Santos, kani usa ka mga walay kasing-kasing o walay relihiyon ng mga tao, mga pagano ng mga tao. Ang kinahanglan. Anong action ngayon, sir? Ano Well, saan ba tayo? actually, totoo yan. Mayroong ang pinatay na media si Abayon, no? Ay tik na mata yun doon banda kila Mr. Pacquiao. At yun po ay wala pang hustisya hanggang ngayon. At may nahuli pong baril na may teleskop pa po at umalsa yung boses ni Manny Pacquiao. Bakit po kaya ganon? Iyon pang matanong. At when it comes to Lasto po, tingnan po ninyo, pinakamalaking pinanser ng Lasto sa buong Sargent, yung Ground Zero. Ang may-ari po niyan, nasa Pupong nakatira. At isang remittance office, nasa Magsaysay, Labangal, kapitbahay ni Kagawan Abing. Kapitbahay nyo daw po? Pakisagot lang, sir. Pakisagot, kasi mabigat po yung akusasyon na sinasabing kapitbahay ho ninyo. Matay, kung iyon ana man no, dapat ilahan ang dakpon. Walay discrimination sa pagpatuman sa balaod. Kung unsa man na, kung kinsa man na sila, dakpon. Kay nakasupak manggaha sa ato ang balaod. Kanilang makita nato nga ineffective kining maong panggamhanan. Kaya puro sila istorya nga mauni dito sa mga kalaban sa politika. Mga igsuon nga naminaw karon. Mutuo ba mo sa mga ani nga mga akusasyon nga naaman sila sa gahom. Sila ang nasa gahom nga dapat i-implementa. Thank you. Huling tanong na lang, kasi nabanggit ho yung Ground Zero. Ano ho yung Ground Zero sa sinasabi nila? Sa tinuod lang mga igsuon, dinilang ko nakakadungog dinilang sa partidong aim nga ng Ground Zero. Wala may Ground Zero dito sa mga lugar nga atong gipuyan. Wata kahibaw kung kinsa ng Ground Zero. I-istorya nila kaya ang kahibaw ang mga tao kung kinsa ng Ground Zero. Mga igsuon, kaning huhungihong sa Ground Zero gikan kini sa partido nga aim. Wala man ko nagsulti nga tinuod o dili tinuod, no? Pero unta i-prove nila kini. Okay. Karon Thank you. ang mga kuan. Ground Zero, mabigat ho yung sinabi na yan ninyo. Paki-release of 30 seconds po. Ang Ground Zero po ay pag-aari ito ng isang kapitan. At ito po ay hinahanapan namin ng paraan na mai-connect talaga. Dahil po may second level, may third level, kaya mahirap po iabot doon sa kanya. Pero alam mo Jay, ang daming tumatawa ngayon sa public. Kasi alam ng mga tao yan kung sino may-ari na Ground Zero. It's a fact. It's a reality. Nag-ooperate ito mula Pumulok, Tampakan, Suralan, Norala, Santo Niño, hanggang Digos. Ang Sarangani, walang ibang nakakapaglaro dyan ng Lasto. Ang Ground Zero lang. Pag iba, huhulihin. Pag Ground Zero, hindi. Mabigat ho yung pinag-uusapan natin dito. Ano po? Naku, magandang talakayan natin dahil nauungkat ho yung mga hindi dapat nauungkat na dapat malaman ng taong bayan. Sa aming pagbabalik ka pamilya, mas marami pa mga isyu ng bayan ang sasagutin ng ating mga bisita dito sa Umagang Harapan. Dito sa Magandang Umaga, South Central, Mindanao. Hey, you're watching MUS Kapamilya. Ito po ang Umagang Harapan. Tuloy tayo sa Round 3. At sa pagkakataong ito, magtatanong ang kandidato sa kanyang katunggali. At bibigyan natin sila ng 30 segundo para makapagtanong. Unahin natin si Councilor Meg. Ano po yung tanong nyo kay Dr. Tito? Daghang salamat, Jano. Ang tanong ko lang ho kay Ma'am Honey is, unsa ang atong inyuhang mga damgo, imuhang mga damgo, as a former teacher, alang sa atong mga kabatanunan sa Jensen? Pakisagot po. Takang kog damgo, no? I had spent about 50 years nga nagsigi ko og himo mga damgo goals, but I would like this to be materialized. Ang ato mga kabatanunan, because of would be developed na isang magiging magaganda at maayos na mamamayan ng ating syudad so that they can contribute productively to the development of the city and sa ilahang mga pamilya. Nayaahon sila sa kahirapan na maging vigilant sila. Thank you very much. Dr. Tito, what's your question to Councilor Meg? Ang gusto kong itanong, no, anong pinaka-importanting legislation agenda o kaya ordinance
ang iyong nagawa and why? Okay. May nagawa na ho kayong ordinansa. Opo, ito po ay, this is intended for our youth achievers in Okay. General Santos City. This is Ordinance number 13, Series of 2011. Pagbibigay po ng award para sa ating mga kabataan na nag-excel in terms of leadership, in terms of arts, in terms of sports. At ito po ay pagbibigay din po pugay sa ating mga kabataan na talagang alam natin na nagiging magaling. Alright. Thank you very much. Bibigyan natin ng pagkakataon si Councilor Dante na magtanong kay Ginoong Abing. Go ahead, sir. Yeah, salamat. Jay, ang katanungan ko ganito. May ambisyon siya na maging konsehal at papalit sa akin, hahalili sa akin bilang chairman ng Peace and Order. First, pag konsehal, you're a legislator. May tanong ko lang, kung alam ba ni Councilor Abing or ni Mr. Ray Abing, what is the difference between ordinance and resolution? Pakisagot po, sir. Matay po ng pangutan mga igsoon, mura mag... Sabagay, kinahanglan mo po natong may bawano. Ang mga resolution is simple lang na nga mga expression. Ang ordinansa, usa ka nagabalaod nga naikaakibat nga mga penalties nga kinahanglan nato ipatuman yun. Kaning mga resolution o ordinansa, natural managahi na sila kay anytime. Okay. Thank you. Thank you very much. Ano po yung tanong ninyo kay Councilor Vicente? Ang ang pagpamatay ba sa mga inosenteng mga tao gitugutan sa inyo ang opisina? Pakisagot po, sir. Ang pagpamatay bawal sa balaod. Pero ang kasagaran sa mga pagpamatay sa Jensan related sa yuta. Mga yuta nga illegal nga tituluhan. Sama ang yuta sa Tumbler nga 443 hectares nga napatituluhan sa mga ribera. No kana usa sa mga hinungdan kana. Ang illegal titling, ang pagbaligya sa Magsaysay Park, nakagubot ang tao. Propiedad sa tao, gigamit aron makakwarta ang uban. Kini nga mga butang ug ubang pagpatitulo sa yuta sa gobyerno, mo ni gapagubot. Thank you very much. May reaction po kayo? Ako ay reaction. Sige, sir. Ang gidivert niya ang istorya ay pipilang lang ka porsyento na. Ang daghan kaayong gipamatay ang mga inosenteng mga tao nga naa sa ato ang komunidad karon. Ang matod nila, di na ako malintan, matod sa usa ka kauban nila, kung sino yung walang kasalanan hindi dapat matakot. Katong naigipatay nga mga suspect, suspect. Therefore inosente pa na siya i-treat dapat tagaan og hustisya. Kay sa karon walay hustisya ang mga kamatay di sa Jinsan. Pakisagot po, sir. Yeah, ako nagatuo ko niya na doon ay mga taong ipatay wa justisya. Sama ni June Abayon, wato justisya, si John Ward de la Cruz. Walay justisya. Si John Ward de la Cruz, nawalaan og asawa, naguba ang panimalay, hangtod karon walay justisya. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga bisita. Ngayon naman, round 4 na tayo, kapamilya. Bibigyan natin ng tigi-1 minuto ang ating mga bisita para sagutin ang tanong, anong angayan man ka nga ibutang dinha sa konseho? Councilor Meg, 1 minute. Ako na po. Go ahead. Siyempre, in my almost 6 years of service as city councilor, aduna pa kitay mga damgo, pangandoy, plano o programa alang sa kabatanunan sa Jensan. I would just like to state, nagapangarap pa ho ako na makapagbukas pa ho tayo ng 2 pang high school, specifically one for Kalumpang para ma-decongest ang General Santos City High School, and another one for the Mabuhay and San Isidro area to decongest Lagao National High School. Pangalawa po, gusto natin i-strengthen ang programa at alam nating lagana po ang computer literacy program ng ating mayor at ng ating congressman upang matulungan ang ating mga kabataan sa mga matang sa teknolohiya. At pangatlo naman po, para matulungan ang ating mga out-of-school youth sa pamamagitan ng ating programa sa alternative learning system. Ano pa kayo ilang segundo? Okay. Alam ko po na kasama ho ninyo si Kagawad Meg sa lahat ng ating mga programa at lagi ko naman po sinasabi, kaagapay po tayo ng mga magulang, kakampi tayo ng mga guro at gabay tayo ng kabataan. Maraming salamat. Okay, thank you very much. Next one. Go ahead, Dr. Dito. Palagay ko sa qualification naman, sa in terms of experience, masasabi ko, humbly speaking, that I'm qualified na tumakbo bilang kagawad under the PCM una. Pangalawa nga, kung it has always been my goal
and it has become my passion. Teaching has become a passion. At wala akong goal except na makapagsilbi at kakontribute para dun sa future ng ating mga kabataan. Ngayon, in fact, kung ako'y makakaupo dyan, I would like to strengthen the accessibility of education in terms of the implementation of the education for all. Ng education ay para hindi lamang sa mga kabataan, but it should saturate the various sectors of the society. Para na sa ganun, wala tayong useless na mga residents sa mga tao sa ating syudad. Dahil sila ay gaganap ng mga bagay that will contribute to the promotion and the welfare ng development ng ating syudad at sa kanilang mga sariling pamilya. So, it should be an integrated form of education. Thank you very much. Councilor Dante, nganong angayan pa ka sa konseho? 1 minute. Angayan ako sa konseho, kay ang ako dili lang damgo og plano. Nakahimo na kog trabaho, mga tao ang nakabenepisyo. Nakapanday ako, nakahimo ako 23 kapin o 20 kapin ka mga ordinansa nga nakaserbisyo sa tao. Nakahimo ako og 300 kapin ka mga resolusyon para sa tao ug makatao. Ug aduna usab ako'y plano para sa peace and order. Kana pagukod sa mga sindikato sama sa ground zero. Ug gusto po nako gukdon katong hinungdan sa problema sa patay sa Jensan ang pagpatitulo sa yuta sa gobyerno. Kana dili na pwede tugutan nga abuso kay kana propiedad sa mga tao, interes sa sariling interes ang tumong niana. Ug diha manukad ang kagubot sa tao kay daghang tao nga wala pay mga luna nang hinahanglan og tabang sa gobyerno. Ug kanang mga luna nga illegal nga gipatitulo dapat yan ihatag sa mga tao aron dili magpatay para doon na kitay maayong pamuyo, kung maayong pamuyo sa matag pamilya, at least malinawon, dunay balay at dunay trabaho. Kinahanglan nato implementar ang balaod. Labi na sa urban poor nang nanimuyo karon sa ato ang mga luna nga naiya sa gobyerno. Ang atong balaod Republic Act 10023 kinahanglan implementar ang Pre-Patent Act, libre nga ihatag sa tao ang titulo. Libre ang walay gastos. Mao nang atong pangandoy nga maimplementar. Ikaduha, may patuman nato ang balaod mao gyapon sa 7160, ang local code of 1991, ang kasulbaran sa mga kriminalidad ug mga kadaot sa syudad, sa sosyedad. Kinahanglan nato ang people's participation base sa gilagda sa balaod. Ang atong balaod nagsulti nga kung kinahanglanon na gyud kaayo nga iorganisa ang mga community brigade organisasyon nato aron kini makatabang sa katawhan nga i-implementar ang kahapsay ug kalinaw sa General Santos. Ibalik na ko kining sa ato ang kayutaan. Daghan kayong kayutaan karon nga naa na sa kalti ug kadti status. Thank you very much po, Maran. Bisita, mga panauhin, gentlemen, ladies and gentlemen, thank you. It was a good time to be with you guys here. At kapamilya, inyo pong narinig ang kanilang mga pananaw sa mga isyu ng bayan at ang kanilang mga hangarin para sa atong pinalanggang syudad. Sino sa kanilang apat ang karapat-dapat na iboto ngayong halalan at ilagay dyan sa konseho? Kayo na po ang humusga, mga kapamilya. Balik sa inyo, Joey Adil.